Umakyat na sa 4 ang patay sa paggunang isang ginagawang gusali sa Angeles, Pampanga. 17 naman ang nawawala. Live mula mismo sa Angeles City, Pampanga, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang search and retrieval dito sa mga biktima? Jiggy, wala pa rin tigil ang search and rescue operations pa rin sa ngayon ang ginagawa ng mga otoridad dito nga sa gumuhong under construction na itinatayong hotel dito sa Angeles City sa Pampanga. Sa huling tala, 4 na ang kumpirmadong patay habang 17 pa ang pinaghahanap. 26 naman ang unang nasagip. Tuloy-tuloy yung ginagawang thermal scanning na ginagawa naman ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at iba pa mga rescuers sa paligid ng gumuhong gusali. Lalo't may indikasyon pa rin ng mga heartbeat at paghinga sa mga nagpatong-patong na mga debris. Kahapon, 2 construction worker ang nakausap pa nga ng mga otoridad. Yun nga lang, bumigay rin ang kanilang mga katawan kinalaunan at nasawi. Pagkaalis naman mula sa guho. Jiggy. At yun nga, Mon, no, kumusta yung paghanap dahil may mga equipment na dala-dala sila bukod pa yata sa mga K9 units. Meron bang indikasyon na talagang kailangan lang dandahan o maingat na maitabi yung mga bakal, yung mga debris na nakaharang sa kanila? Tama ka dyan, Jiggy. No? Actually, since yesterday, naka-standby na yung mga heavy equipment na pwedeng gamitin para at least makatulong na alisin itong mga debris na nagkalat at nagkapatong-patong mula nga ng gumuho itong itinatayong hotel building. Pero hindi pa nila yan magamit dahil nga umaasa sila na makaka-recover pa ng mga buhay at mga katawan mula rito sa nag-collapse na building. Kaya mano-mano ang ginagawa nilang pag-aalis sa mga bato at the same time yung paghahanap through thermal scanning at yung binabanggit mo nga ng mga K9 units para nga maikot at ma-check itong nag-collapse na building kung sakasakaling meron pang sign of life sa ilalim nito. Jiggy. At yung mga kaanak na mga nawawala ay kumusta at ano ang kanilang mga hinaing sa ngayon? Alam mo, Jiggy, hindi maiwasang sumama ang loob at talagang magalit kahit papano ng mga kaanak ng mga hinahanap pang mga construction worker at iba pang mga individual dahil daw sa tila mabagal umanong aksyon dito nga sa naturang insidente. Nauna nang ipinaliwanag naman ng lokal na pamahalaan na kailangan kasi nilang maging maingat. Nagtutulong-tulong po sila, hindi yung iba, karamihan naglalakad lang, nakahiga, nakatambay kung saan nagsiselfon. Siguro po mapapabilis yung kilos na makapag-rescue sila ng buhay doon. Hindi naman tayo pwedeng pumasok basta-basta, hindi naman tayo pwedeng magtanggal ng mga debris kasi siyempre yung structural integrity natin, alam natin na compensate na po. At anytime pwedeng mag-collapse po ang humahawak po sa kanila. Alam po natin mga scaffoldings lang ang humahawak sa mga debris pong ito. At Mon, may mga indikasyon ba ng mga paglabag sa building code itong tinatayong gusali? Sa plain view, nakita ng aming mga labor inspectors na yung work na ginagawa doon at yung working condition medyo hindi safe for the workers. Yun nga, na-discover namin na maraming gaps or deficiencies sa pag-comply niya sa provisions of the Occupational Safety and Health Standards. That time na talagang there is poor working condition. Yan pong ulat ni Mon Gualvez live mula sa Angeles, Pampanga. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.